11 minuto bago magtanghali, sa isang kalsada patungo sa ospital, ang ugong ng makina ay napalitan ng ratrat ng Armalite. Ang katarungan minsan ay hindi naghihintay sa hukuman. Magandang araw sa inyo. Sa Ordaneta, hindi ang formal na batas ang huling nagsasabi kung sino ang tama at sino ang mali. May isa pang hukuman na naglilitis, isang hukuman na gumaganti ng mas mabilis, mas tahimik at mas duguan ang batas ng mga kalsada. Ang kwentong ating babaybayin ngayon ay nag-ugat sa isang simpleng pag-uwi. Isang gabi sa liblib na bahagi ng Barrow Highway, isang motor ang nakabulagta at sa tabi nito nakahandusay ang katawan ni Calvin Ruiz. Si Calvin ay hindi basta-basta. Siya ang kabo ng mga kabo sa mundo ng weteng, isang tao na may kapangyarihan at koneksyon na lumalampas sa mga linya ng pulis at politiko. Ang balita, aksidente. Ngunit paano mag-aaksidente ang isang motor sa isang daang halos walang dumadaan at walang bakas ng preno? Mayroong mas malalim na lihim sa likod ng tuyong dugo at basag na side mirror. Ang lihim na ito ay hindi nag-ugat sa kanyang mundo ng sugal at peligro, kundi sa kanyang sariling bahay, sa pagtataksil ng kanyang magandang asawang nurse na si Mariela at sa matinding obsesyon ng isang doktor, si Dr. Horacio Levy. Isang doktor na sikat sa pagiging magaling sa ospital, ngunit sa dilim, isa siyang kabit at higit sa lahat, ang tagapagpasiya ng kamatayan ni Calvin. Mayroong isang tanong na nagpalito sa lahat, paano naging mas mapanganib ang isang lihim na relasyon kaysa sa daan-daang kaaway ng isang hari ng sugal? Ito ang kwento kung paano nag-umpisa sa banayad na bulong ng pagtataksil ang matinding putok ng baril sa gitna ng araw. Ito ang pagsalubong ng dalawang mundo, ang kinang ng ospital at ang anino ng kalye, na nagtapos sa isang matinding pagbawi ng utang na dugo. Sa huli, malalaman natin na ang sukli sa pagtataksil ay hindi lamang paghihiwalay, kundi kamatayan na magkakasunod. Handa na ba kayong makinig sa kabisera ng mga lihim, ang paghuhukom sa Ordaneta? Taong bandang 3:00 ng madaling araw, ang Ordaneta City ay natutulog, ngunit ang katahimikan nito ay hindi nangangahulugang kapayapaan. Sa isang liblib na bahagi ng Barrow Highway, isang mahabang kalsada na halos walang dumadaan, ang tanging buhay na tila gumagabay ay ang ilaw ng isang poste sa kanto. At sa ilalim ng malamlam na sinag na iyon, mayroong isang tanawin na sasalubong sa gising, maglalabas ng tanong at magpapalabong sa buong baryo. Nakahandusay si Calvin Ruiz. Ang kanyang motor nakabulagta sa gilid ng kalsada, maingat na inihanay sa ibabaw ng kanyang binti. May hiwa sa gilid ng kanyang ulo, basag ang side mirror ng motor. Sa unang tingin, sa mga ilang nakakita, ang bulong ay isa lamang, aksidente. Ito ay isang madaling paliwanag sa isang liblib na lugar. Ngunit sa mga mata ng mga taong nabubuhay sa kalsada, ang aksidente ay may sariling lengguwahe. Ang bangkay ni Calvin ay walang bakas ng matinding pagkadulas. Kung aksidente ito, bakit walang marka ng preno sa semento? Kung bumangga siya, bakit tila inilapag lamang siya sa damuhan? Ang dugo sa kanyang sugat sa ulo ay tuyo, ngunit may sariwang patak sa likod ng kanyang damit. Ito ang isang detalye na sumisira sa kwento ng aksidente. Ito ay hindi lamang pagkahulog, ito ay isang pagtatanghal. Si Calvin Ruiz, 36 na taong gulang, ay hindi lamang isang tao. Siya ay isang institusyon. Sa Pangasinan, sa mundo ng weteng, siya ang kabo ng mga kabo. Ang tinitingala, ang naghahatid ng pera sa matataas na protektor, ang taong nagpapagana ng ilegal na laro. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kanyang baril, kundi sa kanyang prinsipyo. Marunong siyang bumuhat ng tao. Kaya naman, alam ng lahat na sino man ang gumawa nito, mali man o tama, ay may karampatang sukli. Sa mundo ni Calvin, ang buhay ay hindi natatapos sa isang aksidente. Ito ay palaging may kapalit. Nang kumalat ang balita, ang mga unang dumating na nagtataglay ng tunay na hinala ay sina Misael, ang mabilis kumilos na bataan ni Calvin, at si Garo, ang mahiyain ngunit tapat na kasama. Sila ang mga batang umaasa kay Calvin, ang sumasalo ng kanyang galit at saya, ang nagdadala ng kanyang trabaho. Pagdating nila, walang salita, ngunit isang hinala ang naghari sa kanilang usapan. Hindi aksidente, may naglagay kaya dito. Sa paningin ni Misael at Garo, ang katawan ni Calvin ay isang mensahe at hindi isang trahedya. Ito ang simula ng isang pangako na binitawan sa kabaong, isang pangako na magiging mas mabilis pa sa batas. Habang ang mga matatapang na tauhan ni Calvin ay naghahanap ng katarungan sa kalsada, sa loob ng kanilang tahanan, ang byuda ay nagluluksa ngunit may kaibang bigat ng lihim. Si Mariela Ruiz, maganda, isang nurse. Sa labas, tahimik siya, ngunit sa loob ilang buwan na siyang hindi mapalagay. Ang kanyang trabaho sa ospital, ang kanyang duty bilang nurse ay naging perpektong panakip sa kanyang lihim. Si Mariela ay hindi na lamang isang nurse, siya ay kabit ng isang doktor, si Dr. Horacio Levy, 41 anyos,
kilos galing sa Dagupan at lumipat lamang sa Ordaneta District Hospital. Sa ospital, siya ay kinikilalang magaling ngunit may isang bagay na hindi alam ng marami, ang kanyang matinding obsesyon kay Mariela. Sa dami ng oras na magkasama sila sa duty at sa mga checking sa motel, ang matinding autoridad ni Calvin sa labas ay hindi nakahadlang sa tukso sa loob ng ospital. Si Mariela, ang asawa ng kabo, ay pinupupog ng doktor. Ang mas nakakagulat, si Dr. Horacio Levy din ang doktor na di umanong nagsabi sa mga autoridad na ang nangyari kay Calvin ay isang simpleng aksidente sa motor. Ang doktor na may sariling pamilya sa Dagupan. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng publiko na magligtas ng buhay ay siya palang naghahatid ng kamatayan at kasabay nito ay nagsisinungaling tungkol dito. Sa mga buwan bago ang trahedya, ang pag-aasawa ni Calvin at Mariela ay matatag kahit na may peligro ang trabaho ni Calvin. Matagal nang pinagre-resign ni Calvin si Mariela sa ospital, hindi dahil sa selos kundi dahil mas mataas ang kinikita niya at gusto niyang protektahan ang pamilya. Habang nagpapakahirap si Calvin, hindi niya alam na ang kanyang asawa ay chine-check-in na ng doktor sa motel. Ang lamat ay nagsimulang mabuo nang mapansin ni Calvin ang kakaibang kilos ni Mariela, ang madalas na extend sa ospital, ang pag-iwas sa usapan. Sa simula, ang paliwanag niya sa sarili ay simple, pagod lang yan. Ngunit isang gabi ang simpleng pagduda ay naging tahimik na galit. Pauwi si Mariela mula sa duty at sa harap ng kanilang bahay, isang puting kotse ang dahan-dahang huminto. Mula rito bumaba si Dr. Horacio Levy. Hindi nagsalita si Calvin. Hindi siya nagtanong, ngunit sa loob niya isang tahimik na galit ang pumutok, isang galit na mas matindi pa sa kahit anong sigalot sa weteng. Kinabukasan, ang tanong ni Calvin kay Mariela ay malumanay, may problema ba tayo? Ang sagot ng babae puno ng iwas. Pagod lang ako, Calvin, huwag mo akong kulitin. Sa puntong iyon, alam na ni Calvin, iba na pala ang dumodoktor sa kapirasong langit ng kanyang asawa at dito nagsimula ang kaguluhan. Ang kataksilan ay naging mitya ng isang malagim na labanan. Ang bulungan tungkol kina Dr. Horacio at Mariela ay hindi lamang umiikot sa kalsada. Naglalakad ito sa mga shift ng ospital. Si Dr. Horacio dahil sa tagumpay ng bawal na relasyon ay lalong naging agresibo. Para sa kanya, ang asawa ni Mariela ay hindi bagay sa kagandahan nito, isang pagmamataas na naglalabas ng apoy ng paghahanap. Samantala si Mariela, nahuhumaling sa pambobola, ay hindi niya maisip kung gaano kadelikado ang kanyang pagtataksil kay Calvin. Alam niyang may kakayahan ang asawa niya. Isang gabi sa parking lot mismo ng ospital, ang lihim ay sumabog. Paglabas ni na Mariela at ang doktor, bago pa man mabuksan ni Dr. Horacio ang pinto ng kotse, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. "Huwag, Calvin!" Bigla na lang isang matigas na bagay ang tumama sa batok ng doktor. Ang mukha niya humampas sa sarili niyang sasakyan. Nang humarap siya, isang bunganga ng 40 pink na baril ang nakatutok sa kanyang mukha. Hawak ito ni Calvin at kasama niya sina Misael at Garo. Ang dalawa ang humawak kay Mariela upang hindi ito makialam. Dito binitiwan ni Calvin ang mga salitang nagpabago sa kapalaran ng lahat. "Sa susunod na makita ko pang kasama mo ang asawa ko, babaunan ko na ng tingga ang ulo mo." Ang doktor na parang naging maamong tuta ay walang nagawa kundi yumuko habang nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Ngunit hindi pinatay ni Calvin ang doktor noong gabing iyon. Marahil ayaw niyang lumayo sa pamilya kung sakaling hanapin siya ng batas. Para kay Calvin, sapat na ang babala na iyon para manahimik ang doktor. Sa mga sumunod na araw, ang desisyon ni Calvin ay matindi. Hindi na pinapasok si Mariela sa ospital. Ipinahayag niya ang kanyang batas sa loob ng bahay. Kahit na ilegal ang kanyang kinikita, ang mahalaga ay hindi sila nagugutom at walang tumatarando sa pamilya niya. At ang huling banta, ang pinakamasakit, kung makikipagkita ka pa ulit sa walang hiyamong doktor na iyon, pagpapatungin ko na lang kayong dalawa sa loob ng isang kabaong. Natakot si Mariela. Alam niya na kapag sinabi ni Calvin, ginagawa niya. Sinunod niya ang asawa niya. Ngunit ang banta ni Calvin na dapat sana ay nagpatigil ay lalo lamang nagpainit sa matinding obsesyon ni Dr. Horacio. Ang humiliation sa parking lot ay hindi lamang nagdulot ng takot, nagdulot ito ng pagnanais na makaganti. Ang doktor na natikman ang tapang ng kabo ay nagdesisyon na ang tanging paraan para maangkin si Mariela ay ang tuluyang mawala si Calvin. Ang parking lot ay naging simula ng plano, ang obsesyon
obsesyon ay naging motibo ng isang pagpatay. Hindi nagtagal, sa matinding pagnanais na makaganti at sa obsesyon na makuha si Mariela, kinausap ni Dr. Horacio Levy si alias Tamir Olmedo. Si Tamir isang kilalang cleaner, tahimik, hindi maingay, ngunit kapag may pinagawa sa kanya, maayos at walang kalat. Isang tao na gumagawa ng maruruming trabaho sa dagupan. Ang planong nabuo ay hindi galing sa isang kriminal, kundi sa isang taong may talino at posisyon, isang doktor. Mula Oktubre 27 hanggang Oktubre 30, sunod-sunod nilang minanmanan si Calvin. Ito ang trabaho ng isang clinical mind, hindi pa dalos-dalos kundi meticulous. Kailangan nilang malaman ang routine ni Calvin. Anong oras lumalabas? Saan dumadaan ang motor? Aling bahagi ng baryo ang pinakamadilim? Anong oras walang dumadaan? Natukoy nila ang pattern. Gabi-gabi, bandang alas 9, mag-iikot si Calvin sa ilang kubrador, sisilip sa weteng at tatambay sandali sa tindahan bago umuwi. Ang daanan pa uwi, ang Barro Highway, ang parehong kalsadang mahaba, diretso at halos walang ilaw. Huling linggo ng Oktubre, alas 9 ng gabi. Sa dilim, isang puting pick-up ang nakaparada naghihintay. Sa loob naroon sina Dr. Horacio Levy at Tamir Olmedo. Tinitingnan ni Tamir ang daanan at sinabi sa doktor ang plano. Diretso lang yan, wala pang ilaw dyan sa bandang kabaruan. Yan ang pinakamalinis. Bago mag-alas 10, nakita nila si Calvin nakasakay sa kanyang motor papauwi. Walang ibang dumadaan. Tahimik ang kalsada, eksakto para sa kanilang plano. Paglapit ni Calvin sa gitna ng mahabang highway, humarurot ang pick-up mula sa gilid. Hindi ito para banggain siya ng husto kundi para saktong tabigin ang likuran ng motor. Isang mabilis ngunit kontroladong swipe mula sa bumper. Hindi ito aksidente, ito ay isang surgical strike. Tumilapon si Calvin ng ilang metro ngunit hindi ganon kalakas ang impact para mamatay agad. Bumagsak siya sa damuhan, gulong-gulo, ngunit humihinga pa. Dito na pumasok ang trabaho ni Tamir. Mabilis, tahimik, bumaba si Tamir. Hawak niya ang isang bakal na tubo, manipis ngunit mabigat. Ang unang hampas sa ulo ni Calvin, ang lakas nito ay napigtas. Isang beses pa diretso sa batok, natigil ang pag-ungol. Dito tuluyang binitawan ng katawan ni Calvin ang huling hininga. Hindi pa tapos ang trabaho. Kailangan nilang gawing mukhang aksidente ang krimen. Ayon sa reenactment ng investigasyon, mabilis na inutusan ni Tamir ang doktor na hawakan ang ilaw. Kailangan nilang makita ang talsik ng dugo, ngunit kailangan itong itago. Itinabi nila ang motor ni Calvin, ngunit maingat nilang ipinatong sa kanyang binti para magmukhang doon siya nadaganan. Ginasgas nila ng bahagya ang gilid ng gulong para magmukhang sumadsad. Ngunit ang pinakamahalaga, nilinis nila ang kalsada. Hinatak nila ang katawan ni Calvin papalayo ng 2 talampakan para mawala ang tunay na posisyon ng impact. Si Dr. Horacio mismo, gamit ang gloves, ang naglagay ng konting sariwang dugo sa likuran ng damit ni Calvin. Ito ang magiging palatandaan na hindi siya tumilapon ng harapan, ngunit iyon din ang pinakamagpapaligaw sa investigasyon. Ito ang tanda ng pagtataksil, isang doktor na may kaalaman sa anatomiya at dugo ang nagtatangka na ilihis ang katotohanan. Ang crime scene ay hindi isang aksidente, ito ay isang setup. Bago pa man matapos ang libing ni Calvin, nagsimula ng gumalaw ang mga pulis sa Ordaneta. Si Calvin Ruiz ay hindi ordinaryong tao. Marami siyang koneksyon at alam ng lahat na kapag may nangyaring masama sa ganitong klasing lalaki, mayroong nag-utos. Unang sinuri ang mismong lugar ng insidente at doon pa lang may nakita na silang hindi tugma. Una, walang skid marks sa kalsada, walang nagpreno, walang nagulat, walang sumubok umiwas. Pangalawa, walang oil spill at walang bakas ng pagkahulog ng motor sa sementong daan. Pangatlo, ang damuhan sa gilid ay napatag para bang may humila kay Calvin palayo sa mismong kalsada. Parang inilipat dito kapati ang bulong ng isang pulis. Ang accident report ng doktor ay lalong nagpatindi sa hinala. Natural, ang unang anggulo ay ang weteng. Politiko ang nagpapatay dyan, baka hindi na nagremit. Ngunit habang lumalim ang investigasyon, lalong lumabo ang anggulong politiko. Sa halip, napansin ng pulis ang pattern ng tama sa gilid ng motor, parang tama ng bumanggang pick-up, hindi ng bus o jeep. Ang lamat ay nagmumula sa isang controlled hit, hindi sa isang random na aksidente. Sa kabilang banda, gumagalaw din ang mga tauhan ni Calvin, sina Misael at Garo. May sarili silang pag-iimbestiga, isang paghahanap na hindi nakatali sa formal na proseso ng batas. Ang pangako ng dalawa sa kabaong ni Calvin ay simple at matindi. Mamatay din ang taong mastermind bago pa mailibing ang amo namin. Para sa kanila, ang hustisya ay hindi naghihintay. Alam nila ang ugat ng galit ni Calvin, alam nila ang tungkol sa doktor,
doktor, alam nila ang kapangyarihan ng pagtataksil. Sa mundong kanilang ginagalawan, ang paghihiganti ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang obligasyon. At ang obligasyong iyon ay mas matindi kaysa sa takot sa batas. Ang huling showdown ay hindi magaganap sa isang madilim na kalsada. Ito ay magaganap sa gitna ng araw. Oktubre 31, bandang alas 11 ng umaga, tirik ang araw. Sa isang kalsada papunta sa public hospital ng Urdaneta, tahimik ang kalye. Isang kanto lang ang may lilim. Ang sasakyang minamaneho ni Dr. Horacio Levy ay papalapit. Mukhang ordinaryong araw para sa isang doktor na papasok sa duty. Sa unahan, ilang metro mula sa ospital, may motor na mabagal ang andar. Dalawang lalaki ang sakay nito, naka-jacket ng mahaba. Sa ilalim ng jacket na yon, nakatago ang Armalite. Nakasombrero ang mga ito. Hindi ito nagpapaalala ng aksidente, nagpapaalala ito ng assassination. Nang paglapit ng kotse ng doktor sa eksaktong spot na walang tao, walang vendor at walang tricycle, humataw ang motor. Umusog sila sa kaliwa sabay lapit sa bintana ng driver. Kasunod noon, sunod-sunod na putok mula sa Armalite. Malinis, walang preno, walang palya. Nabasag ang salamin, nagkalasog ang dashboard. Tumagos ang mga bala sa dibdib, leeg at panga ni Dr. Horacio. Hindi na siya nakagalaw. Tumagilid ang kotse, umakyat sa bangketa at bumangga sa poste. Pagkatapos ng ambush, tumakbo ang dalawang lalaki. Mabilis at diretso, parang kabisado nila ang bawat liko, bawat eskinita at bawat lusutan sa lugar na iyon. Sila, sina Misael at Garo, ay naghatid ng hustisya ng kalsada. Pagkatapos ng ambush na pumatay kay Dr. Horacio Levy, mabilis na kumalat ang balita. Hindi na nagtaka ang marami. Para sa mga nakakakilala kay Calvin Ruiz, iyon ang hustisyang nararapat. Walang nakakita kung saan tumakbo ang riding in tandem, walang pulis ang naghabol. Walang kahit sinong naglakas loob na magsabi kung sino ang bumaril. Kahit patay na si Calvin, malakas pa rin ang iniwan niyang impluwensya. Mga politiko, kubrador, tauhan sa weteng, pati ilang opisyal sa munisipyo, lahat sila ay may utang na loob sa kanya. Nang tanungin ng pulis, iisa lang ang sagot ng mga tao. Hindi namin alam. At si alias Tamir Olmedo, ang cleaner na nagpatupad ng plano ng doktor, ay natagpuan na lang napatay sa isang creek sa Dagupan. Sabi nila, salvage daw. Wala ring nakakaalam kung sino ang may gawa sa kanya at hindi na rin inimbestigahan ang kaso. Para sa marami, si Tamir ay salot lang ng lipunan. Ang utang na loob ni Calvin ay nag-ugat at ang lahat ng may kasalanan sa kanyang kamatayan ay nilipol. Doon natapos ang kaso. Si Dr. Horacio Levy, nakahandusay sa kotse, ipinagluksa ng ospital, ngunit walang nagtangkang maghabol ng katarungan. Sinubukan magreklamo ng kanyang pamilya, ngunit ang kaso ay nanlamig, natabunan ng iba dahil walang witness at walang follow-up. Sa mundo ng Cabo, ang hustisya ay naipatupad na. Sa pamilya ng dalawang lalaki na naiwan, parehong naging balo ang dalawang babae, sina Mariela at ang asawa ni Dr. Horacio. Sina Misael at Garo, ipinagpatuloy nila ang trabaho ng kanilang among si Calvin Ruiz bilang kabo ng mga kabo. Ang kapangyarihan ay nagpalit lamang ng kamay, ang batas ng kalsada ay nagtagumpay. Ang kwento ni na Calvin, Mariela at Dr. Horacio ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang pagtataksil, lalo na kung ang inaaway mo ay hindi lamang isang simpleng lalaki, kundi isang taong nakatayo sa tuktok ng isang shadow empire. Sa huli, ang tinatawag na tawag ng laman at hindi pagpipigil sa sarili ay hindi lamang nagwasak ng dalawang pamilya. Nagdulot ito ng tatlong magkasunod na kamatayan. Ang leksyon sa kwentong ito ay malinaw. Ang batas ng tao ay mabagal. Ngunit sa ilalim ng Urdaneta, sa anino ng weteng at ng mga kabo, ang batas ng paghihiganti ay mabilis, malinis at walang awa. Ang doktor ay umasa sa kanyang katalinuhan upang itago ang krimen, ngunit hindi niya inasahan ang unquestioning loyalty ng kalsada. Si Calvin Ruiz, kahit patay, ay nag-iwan ng isang legacy. Ang patunay na sa mundo niya, ang pagtataksil ay palaging may sukli at ang utang ay hindi nalilimutan. Ang kanyang huling tagumpay ay hindi sa pag-ibig, kundi sa kanyang kapangyarihan na nagtagumpay sa paghahanap ng hustisya sa sarili nitong brutal na paraan. Ang katarungan sa Urdaneta ay nanatiling isang riding in tandem na hindi kailanman nahuli at isang lihim na sinelyuhan ng katahimikan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.